military power, but religious power. Amen po ba? True papacy. Sabi ng Biblia sa verse 3, at nakita ko ang isa sa kanyang mga ulo. Ang isa sa kanyang mga ulo. Sabi ng Biblia, na waring sinugatan ng ikamamatay. At ang kanyang sugat na ikamamatay ay gumaling. At ang buong lupay ng gilala sa hayop. Kailan ba naganap ang verse 3, mga kapatid? Na ang hayop na ito ay nasugatan ng halos ikamamatay niya. Tandaan niyo mga kapatid, later on, ang hayop na ito ay nakakuha ng political power sa mga emperador. Nang si Charlemagne ay namatay, ipinasa niya sa Papa, ang kauna-unahang Papa, nakalimutan ko yung pangalan ng kapatid, ang kanyang korona sa unang Papa. Hindi ipinasa ni Charlemagne ang huling emperador ng Rome, ang kanyang korona sa kanyang anak. At silang dalawa ay may usapan na ipagpapatuloy ng Pope ang pag-ahari ng Rome, not by military power, but by religious power. At ang katunayan na ang isang bansa ay kanilang sakop, ano ang simbolo na sakop ng isang bansa? Ang bawat bansa na kanyang hinahalikan ay sakop ito ng Roma. Di ba, ang Papa? Kung saan bansa siya pumupunta, bumakalik siya sa lupa. Pero lately, kung Papa, yung Pop John Paul na namatay, di na makayuko, kaya anong ginawa? Yung lupa, nilagay sa paso. Doon na lang siya humalik. Pero ito yung mutual agreement ni Charlemagne at ng Papa. So mga kapatid, ipinagpatuloy niya ang pagsakop ng mundo not by military power, but by religious power. Kaya nga, ang Rome ay na-convert into religious. So nakakuha siya ng kapangyarihan politically at the same time religiously. Sabi sa verse 3, nasugatan ang ulo na waring ikamamatay. Kailan ba ito naganap, mga kapatid? Na siya ay nasugatan sa ulo na waring ikamamatay. Noong 1517, nang si Luther ay lumabas. Si Luther ay isang pari na lumabas against Catholic at inilantad niya ang maling aral ng Roman Catholic Church. Diba? Ipinako doon sa pintuan ng Germany ng mga simbahan, yung 99 theses. Mga maling aral ng Roman Catholic Church, ipinako sa pintuan ng mga simbahan sa Germany. At walang nagawa ang Rome para pigilan si Luther, di ba? At alam niyo po, mga anak ng Diyos, si Luther lang ang matagumpay na nakawala. The escaped one. Kaya ang panahon ni Luther ay the escaped one. Siya lang ang nakawala laban sa maruming aral ng RCC. At mula noon, mga kapatid, lumitaw ang iba-ibang uri ng reformador. Dito, ang RCC ay nasugatan religiously. Sapagkat before, mga kapatid, walang religion sa lupa na umiiral sa lupa. Walang religion na pwedeng mangaral sa lupa na hindi pinapatay. Pero si Luther ay nagtagumpay. Bakit? Sapagkat tinulungan siya ng hari ng Germany. At alam niyo ba, 100,000 tao ang namatay para lang makawala ang mensaheng ito sa panahon ni Luther. Pero ano nangyari nung mamatay si Luther? Sa takot ng kanyang mga disciple na ang aral ni Luther ay mawala, sila ay not organized. At nang ma-organize ang Lutheran, ang Diyos ay namuhi sa kanila at ang Diyos ay umalis na sa mga taga-Luther. Ang Luther nagpatuloy, pero ang Diyos wala na sa kanila. Nakuha, di ba? Kaya siya nagpatuloy sa mga Methodists. Ang mensahe ng Methodist ay
ay kung walang kabanalan, hindi mo makikita ang Diyos. Pero nung mamatay si John Wesley at ang ginawa ng mga Methodist, inorganize ang Methodist. At ang Methodist ay naging isang denominasyon at namatay. At muli ang Diyos ay umalis sa mga Methodist. At patuloy ang Espiritu ng Diyos naglakbay, nagpunta ng Pentecostal. Sino ang unang Pentecostal na ginamit ng Diyos? Si William J. Seymour, Black African missionary sa Azusa Street sa New York, kung hindi kakamali. So, mga kapatid, nang ang Pentecostal ay na-organize, muli ang Diyos ay umalis sa Pentecostal. Bakit? Once na ang church ay ma-organize, ang church na yan ay patay na sa paningin ng Diyos. Sapagkat ang organisasyon ng tao ang siyang pumipigil sa malayang pagkilos ng kapangyarihan ng Diyos. So mga kapatid, 1517 nasugatan ang RCC religiously. Nasugatan siya ng tabak ng salita ng Diyos. Ganun pa man, politically, may kapangyarihan pa rin siya. But later on, nang magkaroon ng French Revolution na pinamanuan ni Napoleon Bonaparte noong 1789 hanggang 1780, more than 1780 o 18th century, ang Rome politically ay bumagsak. At ang Papa sa Rome ay inalis ni Bonaparte sa kanyang luklukan. At sa harapan mismo ng Papa, inampin ni Napoleon Bonaparte ang titulo ng Papa bilang pag-humiliate sa Papa. Politically, religiously, nasugatan siya ng alos at kamamatay niya. Her church, sabi ng Biblia, nakita ko ang isa sa kanyang mga ulo na parang sinugatan ng ikamamatay, pero later on, ang kanyang sugat na ikamamatay ay gumaling. At ang buong lupa ay nanggilalas sa hayop. Paano siya gumaling? Paano siya lumakas? Paano nanumbalik ang kanyang kapangyarihan? Religiously, politically, mga kapatid. Paano? Sa tulong ng ikalawang hayop. Tinunugan siya ng ikalawang hayop na lumitaw galing sa lupa. Ang ikalawang hayop ay hindi galing po sa dagat, galing sa lupa. Nang matuklasan ni Christopher Columbus ang Amerika, ano ang sigaw nila? Lupa, lupa! Diba? Ang Amerika ay tinawag na lupa, mga kapatid. At sabi ng Biblia, nang siya ay gumaling, nang ginalas ang tao sa buong mundo. Dati ang Roman Catholic Church ay napakatamlay. Parang sementeryo. Pero ngayon ay na-revive siya ulit. Kaya doon may praise the Lord na, may hallelujah na. Amen? Sa paano siya na-revive? Tinulungan siya ng mga born-again Christian denomination. Sa pamumuno ng mga leader ng mga religious group sa Amerika, tinulungan ng mga leader ng mga religious group sa Amerika ang unang hayop na kamuntik na namatay. So nakuha niyo na ang ibig sabihin ngayon, mga kapatid. Bakit si Pat Peterson ay nakipagkaisa? Bakit si Billy Graham ay nakipagkaisa? Sapagkat ang Illuminati ay kumikilos hindi para sa Amerika, kundi para sa Roman, sa Vatican. You know, church, America is not a country. America is a corporation. Every elected leader ng Amerika, from president to downline, they work not for the people of America, but for the corporation. At sino talaga ang may-ari ng Federal Reserve? Nakikita niyo naman doon sa dalat, yung simbolo, kung sino ang may-ari sa kanya. Diba? So makikita niyo naman, mga kapatid, sa dalat, kung sino ang talagang nagmamay-ari ng Amerika. So ating ituloy, mga kapatid.